Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. Ang pagkaing ibinibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay mananahan sa akin, at ako sa kanya. Buhay ng Ama na nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Kaya hindi naman ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit, ang pagkaing nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ko ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naalala niyo pa ba kung kailan ang una ninyong beses na tumanggap ng katawan ni Kristo o tinatawag nating First Communion? Ano ang pakiramdam? Kung naalala niyo pa? Ano ba ang nangyari? Tanda-tanda ko, ako'y dinadala ng aking mga magulang sa simbahan para magsimba lalo na tuwing linggo. At nagtataka ako kung ano ito ang lasa ng sacred host na tinatanggap nila tuwing komunyon, kung saan sila'y pumipila, ang puting bilog na ibinibigay ng pari o ng lay minister at sinasabi, katawan ni Kristo. Kaya nung ako'y grade 3, ay excited akong pumasok sa eskwelahan dahil hinahanda kami para sa First Communion. Excited na may halo ding kaba. Kaya pinagbutihan ko na may memorize sa mga basic prayers at kung paano din ang magkumpisal. Excited na matanggap ang katawan ni Kristo. Ito ang aking pakiramdam. Mga kapatid, tunay nga naman na dapat excited din tayo lagi tuwing tinatanggap natin ang katawan ni Kristo. Excited tayong magsabi ng amen kapag sinasabi na katawan ni Kristo dahil si Jesus mismo ang ating tinatanggap. Ang sabi nga sa ating ebanghelyo, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. At ito din ang paanyaya sa ating lahat na maging masaya, maging magalak at excited tayo tuwing nagsisimba. Kaya ninilook forward natin itong araw ng linggo. Yes, magsisimba ako. Yes, excited ako pumunta dito sa Quiapo Church. Kesa, isipin natin at sabihin, ay nako, magsisimba na naman ako. Ito na naman, linggo, magdadasal ulit sa loob ng simbahan. Mga kapatid, hindi hassle, kundi kusang loob tayong dadalo sa simbahan para magdasal, magsimba, at makita ang ating Jesus Nazareno. Walang sapilitan. Kasi kapag kasama natin si Jesus,
ay hindi ito isang pabigat o bagay na pinipilit lamang sa atin, kundi ito'y nagdudulot ng tunay na kagalakan at kagaligayahan sa ating puso. Mga kapatid, kung titingnan natin, tayo ay pinagpala dahil natatanggap natin ang katawan ni Kristo buong buo sa banal na Eukaristiya at patuloy niyang ibinibigay ang kanyang sarili para sa ating lahat dahil mahal niya tayo. Kaya sa pagdiriwang natin sa dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon, ay tanggapin natin si Jesus na may tuwa ang ating labi, masaya ang ating puso, at maayos ang ating isip na may paniniwalang si Kristo ang ating tinatanggap, ang minamahal nating Diyos. At gayon pa man, tuwing natatanggap natin itong katawan ni Kristo, ay nangangamoy din tayo bilang presensya ng Diyos. Ang atin halimuyak or fragrance ay si Kristo sapagkat tinanggap natin ang kanyang katawan sa banal na Eukaristiya. Ang halimuyak ng kanyang pag-ibig, awa at kabutihan saan man tayo naroroon. Dahil si Jesus ay ganito din ang kanyang ipinakita sa atin araw-araw. Hindi ang pagtataray, pagsisimangot, o pagchichismis sa ating kapwa. Mga kapatid, sa tuwing natatanggap natin ang katawan ni Kristo, ay mas lalo tayong magiging isang mabuting tao at kanyang alagad. We share also Jesus to others. Kaya wag natin ito ipagdamot si Jesus, kundi handa tayo ipamahagi ang mabuting balita sa ating kapwa. May Jesus tayong patuloy na minamahal at walang hanggang nagbibigay ng pagpapala, grasya at biyaya sa ating lahat. Tandaan natin, kailanman hindi naging sakim si Jesus Nazareno, naging madamot o makasarili na Diyos, kundi punong-puno ng pagbibigay at pagmamahal sa atin. Siyempre, sa pagtanggap natin ng kanyang katawan sa banal na misa, ay hindi lang ito ang tungkol sa banal na misa, kundi napapakinggan din natin ang salita ng Diyos. Ang salitang buhay na buhay, nagbibigay ng lakas sa bawat isa at hindi pagdidismaya. Naalala ko sa seminaryo, may isa kaming formator na nagtataka ko palagi kung paano siyang nananatiling maging masaya. Kahit alam ko na pagod na din siya dahil sa dami niyang ginagawa linggo-linggo. Totoo at literal, marami siyang ginagampanan na responsibilidad. Kaya tinanong ko siya kung ano nga bang sekreto niya, paano manatiling magalak ang puso. Simple lang ang sabi ng aking formator, ito'y magbigay pa rin ng oras sa pagbabasa ng Biblia. Because the Word of God is very rich. It gives inspiration, strength, and love more God. At ito din ang sinasabi sa ating unang pagbasa. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin ng ating naman ng Panginoon. Mga kapatid, sa uulitin, ang banal na Eukaristiya ay napapakinggan natin ang salita ng Diyos. At sana makinig tayo na bukas ang ating tenga at hindi ipipikit ang mata o yuyuko ng sandali dahil iidlip tayo. Tunay nga, itong linggo, sa dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong, ay hinahamon tayo ng tatlong bagay. Panatiliin na maging excited sa pagdalo sa banal na misa. Ang atin
halimuyak ay si Kristo sapagkat tinatanggap natin ang kanyang katawan sa banal na Eukaristiya. At makinig tayo sa salita ng Diyos dahil ito ay buhay at puno ng pag-asa. God bless us all and have a blessed Sunday po sa inyong lahat.